Kilala ang Pilipinas bilang isang agricultural country. Pero taliwas dito, naging pinakamalaking importer ng bigas ang bansa sa buong mundo paglipas ng panahon. Sa mga itinanim na pangako ni PBBM sa agri-sector, ano na nga ba ang inani? Ang detalye sa Special Agenda Report ni Paulo Barcelon. Kainan na sa mga linya ng karinderyang ito sa Makati. At dahil lunch break, esensyal ang kanin at ulam ni Christopher. Siyempre, importante ang masarap na pagkain para maayos ang productivity, lalo't nagtatrabaho siya bilang security officer sa isa sa financial centers ng bansa. Minsan po pagka nakadalawang dalawang barbecue, so mga hanggang 50, busog ka na parang yan. Busog ka na. Makapag-lunch ka na talaga. Whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Solusyon sa mahal na bigas ang isa sa mga campaign promise ni PBBM. Ilang araw bago mag-midterm polls, tila natupad ito ng kanyang 20 pesos per kilo na bigas program. Ginawa ito sa pamamagitan ng pag-subsidize ng gobyerno ng bigas na nasa stocks ng NFA. Pero bago naging patok ang benteng bigas, tila parang malamig ang tugon ng maraming LGU sa isinagawang food security emergency sa bigas ng pamahalaan. Itaon pa dyan ang barat na presyo ng palay na binibili ng traders sa mga magsasaka. Ang ending, puno pa ring mga warehouse at limitadong rollout ng murang bigas sa mga pamilihan. Isama na riyan ang hiling ng farmers groups na muling maibalik ang regulatory at sale powers ng National Food Authority o NFA, bagay na inalis ng mapirmahan ang Rice Tariffication Law noong 2019. Kung may problema sa kanin, ang ulam meron din. Mataas ang bentahan ngayon ng kada kilo ng karneng baboy at naglipa na ang smuggled na sibuyas sa mga palengke. Noong May 2025, umabot sa 8.7% ang kontribusyon ng presyo ng baboy sa food inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng pagkain sa bansa. Matindi ang naging epekto ng dumaang El Nino, lalo na sa mga sakahan. Sa tinamong pinsala mula sa pagkasira ng mga pananim, nagkaroon ng proteksyon ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng ating binigay na crop insurance. Noong nakaraang taon, sunod-sunod din ang dagok ng sama ng panahon sa agrikultura. Ang pinsalang idinulot ng El Nino at sunod-sunod na bagyo sa sektor umabot sa higit 57 billion pesos. Pero ngayong taon, umaasa ang DA na mababawasan ang epekto ng klima sa mga pananim. At dahil neutral o walang inaasahang El Nino o La Nina ang pag-asa, maaari raw nitong mapalakas ang produksyon ng bigas sa bansa. Beneficial para sa sektor na agrikultura para matiyak natin na magiging maganda palalo o mababawasan natin yung mga damages. Kasi sa sektor ng palayan, normally mga 500 to 600,000 metric tons yung losses sa mga bagyo. Last year, naka 1 million metric tons tayo na nawala dahil sa mga bagyo. Hati naman sa pangkalahatan ng opinyon ng farmers groups sa gradong ibibigay nila sa Pangulo. Bagsak pa rin ang ibibigay naming grado sa kanya. Nagpapatuloy yung liberalisasyon sa agrikultura, nagpapatuloy yung pagtindig niya, pag-asa niya sa pag-import sa ating mga pangunahing pangangailangan sa pagkain, despite yung meron naman tayong produksyon. At higit sa lahat, mas pinalala niya yung kagutuman sa hanay ng mga magsasaka. For last year, masasabi natin mga umabot ng 8, no? Pero for this year, baka nasa 6. 3 taon na lamang ang nalalabi sa termino ni PBBM. Pero tila marami pang kailangang anihing polisiya bago tuluyang tumubo ang pangakong pag-unlad sa sektor ng agrikultura. Mula sa pagtaas ng taripa sa imported goods, regulasyon sa bentahan ng bigas, at pagbangon ng pork and poultry industries, ang hiling ngayon ng agriculture sector sa sona ng Pangulo. Bigyan sana niyang prioridad ang kagawarang minsang siya rin ang naging punong abala. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.